magulong lipunan, kabi-kabilang mga rally, mga pagtaas ng kriminalidad, issue ng korupsyon sa gobyerno. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng VTD Media Ministry. Si Jesus ay nagbigay ng propesiya na magkakaroon ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, mga karahasan, walang kabanalan, at ang puso ng tao ay pawang puno ng karahasan. Mga mapagmahal sa sarili, araw ng linggo, June 8, 2025, tumaas ang tensyon sa Los Angeles. Libo-libong mga pro-migrant ay nagpuprotesta, lumabas sa kalsada upang lumikha ng kaguluhan. Si President Donald Trump ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng National Guard pagkatapos na ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na federal ay inatake noong Biyernes at Sabado. Ang Amerika ba ay nasa bingit ng digmaang sibil? At ang kumakalat na isang chismis nito ay naglagay sa Los Angeles sa mainit na sitwasyon nang si Trump ay mag-deploy ng mga trupa at ang protesta sa Los Angeles ay naging mas marahas. Iniulat pa na may isang bagay ang itinatapon sa mga sasakyan ng pulis na ito'y sumiklab sa gitna ng isang intersection at maraming mga federal official ang nasugatan ng mga nagpoprotesta. Ang espiritu sa likod ng protestang ito ay kakaiba na tunay na marahas. Isang reporter ang binaril ng isang rubber gun. Ang nagpaputok ng baril sa Southern California ay isang napakahangal na gawain dahil ang mga nagpoprotesta ay nagiging sobrang marahas na nagpasimula ng pagpapaapoy sa mga accelerant. Isa sa pinaka nakakagulat na masadali na nakuhanan ng video ay ang isa na pasilidad sa downtown sa LA. 2 days of anarchy and unrelenting street battles in downtown LA. The orders coming from the commander-in-chief. They spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. 300 National Guard soldiers joining police on the front line, taking on a crowd of thousands who had been mobilised by Donald Trump's immigration policy. Federal agents rounding up dozens of illegal immigrants who make up a large chunk of the city. Immigrants built this city, there's no denying that, and when they're trying to take that out, it's not okay. This is definitely LA showing up. I'm Mexican American and this is my people. It's the first time since 1965 a US president has called in the National Guard without local government consent. The state's governor tonight daring Donald Trump to take him instead. Get your hands off these poor people are just trying to live their lives, man. Come after me, arrest me. Let's just get it over with. Tough guy. Ayon sa pbsnews.org, pinuno ng libu-libong mga protester ang mga kalye. Hinarangan ang mga kalye sa Los Angeles pagkatapos magpakalat ng National Guard si Trump. June 8, 2025, ang tensyon sa Los Angeles ay tumaas pagkatapos ng libu-libong mga nagpoprotesta ang lumabas sa mga lansangan bilang tugon kay Pangulong Trump sa kanyang pambihirang deployment ng National Guard. Hinarangan ang mga pangunahing daanan at pagsunog ng mga sasakyan. Gumamit ng tear gas ang lokal na tagapagpapatupad ng batas, mga gumang bala, mga flashbang upang kontrolin ang dami nito. Nabaril ang isang reporter ng rubber bullet. Pinatunayan lang na ang presensya ng mga National Guard ay nagpaalab ng tensyon sa lungsod ayon sa isang liham na ipinadala kay Trump ni Governor Gavin Newsom noong linggo ng hapon na dati niyang hiniling kay Trump na tanggalin ang mga miyembro ng gwardya na tinawag niya ito na isang malubhang paglabag sa soberanya ng estado. Sinabi ni Trump na ang National Guard ay kailangan dahil si Newsom at ang iba pang mga Demokrat ay nabigo sa paninindigang kamakailan sa nasabing protesta na kung saan ang tinatarget ay ang mga ahente ng immigration. They spit at people. You know, they spit. That's that new thing. They spit at worst. You know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit
on our military. Had no choice. I don't want to see happen what happened so many times in this country. I watched Minneapolis burn. I watched look at what happened in so many different parts of California. You take a look at what happened in San Diego. There's so many different places where we let it burn. We want to be politically correct. We wanted to be nice. We want to be nice to the criminal. And what you're doing is destroying the fabric of our life in this country. No, we did the right thing. We've been given credit by people that I would least suspect. Why I would say that some of the people that came in and said, thank goodness, they said, some of them, thank God that Trump got involved. And I'm very happy I got involved. And I think Gavin, in his own way, is probably happy I got involved. Binaypas ni President Trump si Newsom at ang tensyon ay tumaas. Ayon sa dailymail.com.uk, ang marahas na pag-atake ng mga nagpoprotesta sa ICE at sa nagpapatupad ng batas federal ay dinisenyo upang maiwasan ang pagtanggal sa kanya, at ang mga National Guard ay paghakbang sa pagkontrol sa mga radikal na mga makakaliwang protesta na sinabihan na lumabas sina Gobernador Gavin Newsom at Mayor Karen Bass dahil hindi niya kayang hawakan ang sitwasyon. With the latest from the unrest in America's second largest city, Los Angeles, where chaos has erupted over recent raids by U.S. Immigration and Customs Enforcement agents. At least 2,000 U.S. National Guard troops were mobilized by President Donald Trump to quell tensions, a move that drew sharp criticism from Democratic governors who called it an alarming abuse of power. Do you foresee those protests spreading to other cities, Chicago, New York, for example, in the next few days? Yes, we're going to be watching it very closely. And when they spit at people, you know, they spit. That's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military. The decision to activate the National Guard against the wishes of the state governor marks the first time a president has done so since 1965. The National Guard is a reserve military force called in during natural disasters or civil unrest. Ayon sa Spirit of Prophecy, ang mundong ito na hindi naniniwala ay malapit na magkakaroon ng pag-iisip na bukod sa damit at hitsura, at habang ang kanilang maisipan ay napunit mula sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagkabalisa at pagkalito, ay hindi nila alam kung saan sila paroroon. Ayon sa Testimonies, Volume 1, page 268. Bakit nakikita natin ang mga marahas na bagay na ito sa mga katapusan ng panahon? Upang mapagtanto ng mga tao na ang salita ng Diyos ay malinaw na nagbibigay ng babalas sa atin ng mga kasalanan at moral na pagkabulok ng mundong ito na hindi magbabago, bagkus ito ay lalala pa. Ayon sa 2 Timothy Chapter 3 verse 13, samantala ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang din. Ang Biblia ay hindi kailanman nagtuturo ng isang perpektong lipunan ay babangon mula sa mundong ito na puno ng kasalanan. Kabaliktaran nito ay nagbabala na ang kasamaan ay lalago, ang panlilinlang ay lalalim, at ang kaguluhan ay sasagana. Sa naunang Juan 5:19, alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sa mga huling araw, ang anarkiya ay maihahayag. Sa Mateo 24, talatang 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, at ang kabagabagan ng mga bansa ay makikita. Ayon sa Lucas 21:25, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay patunay na ang mga panganib ay malapit na. Sa mga
huling panahon. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 4, ngunit alamin mo ito, na nasa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpapasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Inibig nila ang kalayuan kaysa ibigin nila ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Ang ating lipunan ay bumubulusok ng gusto sa kawalan ng batas sa bawat antas, mula sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan hanggang sakali sa pinakamababa. Galit, pagkabigo at ang pagkabulok ng moralidad ay sumasabog sa buong bansa, at ang karahasan at anarkiya na ating nakikita ngayon ay ang simula pa lamang ng mga alon ng mga kaguluhan. Pagdanak ng dugo at ang kaguluhan ay hindi huhupa. Ito ay lalong titindi ayon sa mga hula sa Biblia. Ang Biblia ay nagbibigay babala sa eksaktong krisis na ito, at ito ngayon ay ating nasasaksihan. Ang mga palatandaan ay dumarating sa totoong buhay at sa totoong panahon. Ayon sa Testimony to the Church, paragraph 1, page 268, minsan pa, ang mga naninirahan sa daigdig ay iniharap sa akin, sabi ni Ellen G. White, at muli lahat ay nasasukdulang kalituhan, alitan, digmaan at pagdanak ng dugo na may tagutom. Ang salot ay nangangalit saan man. Ang ibang mga bansa ay nakikibahagi sa digmaan at kaguluhan, at ang digmaang ito ang sanhi ng tagutom. Ang pagnanais at pagdanak ng dugo ay maging sanhi ng salot, at pagkatapos ang puso ng mga tao ay mapupuno ng pagkatakot, at tumingin ka pagkatapos ng mga bagay nito ay darating sa lupa. Kaya ang tanong, mga mahal kong kaibigan, may pag-asa pa ba ang mundong ito? Opo, mayroong pag-asa pa. Ang sabi ng Biblia, ang ating tanging pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang malapit na pagdating. Kaya kailangang taos-puso tayong tumugon sa mapagmahal na panawagang ito, na nakatuon ang ating mga isipan at mga pusong nagtitiwala habang ginagawa natin ang mga hakbang na ito ay patungo sa Kanya. At dahil dito, gagawin ni Jesus na palakasin at gabayan niya tayo sa ating bawat mga hakbang. Ang mga panganib sa mga huling araw ay malapit nang dumating sa atin. Kaya ngayon ang tamang panahon upang ilabas natin ang ating marubdob na mga pagsisikap upang mapanagumpayan natin ang ating mga likas na mga pitang na mga pusong makalaman. Ang ating mga pagsisikap, ang ating mga pagtatanggi, ang ating mga pagtatanggi sa sarili, ang ating pagtsatsaga ay dapat na proportional sa mga bagay na walang hanggan, kung saan ay atin lamang ito mapanagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil dito ay makakamtan natin ang korona ng buhay. Mahal na mga kaibigan, maging tagapagmana tayo lahat ng Diyos at ating sundin ang mga hakbang ng ating dakilang pastol na si Jesus. Saan man siya pumunta. Hindi tayo mga taong marahas, ngunit mayroon tayong tabak na walang iba, ang salita ng ating Panginoon. Kaibigan, si Jesus ang pinagmulan ng iyong sukdulang kapayapaan. Si Jesus ang siyang ating dakila at ang ating tanging pag-asa. Si Jesus na malapit nang dumating. Kaya kaibigan, sumasa iyo ang kapayapaang ito ng ating Panginoong Jesus.
Kaya hanggang sa muli, patuloy tayong mag-aral ng katotohanan mula dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.